ako sa kasal ng pinsan ko bukas. Hindi po makakapunta si Papa. Ipinadadala na lang po niya sa akin yung regalo. Ito po yun, oh. Surprise! Kasal ng niloloko ko yung pamangkin ko. Lagi ko pag nag-asawa ka, regalo ko sa'yo, tabo. Wala ko, yan nakayaman ko eh. Pero siyempre, kahit tabo, medyo pagandahin natin. Gawin natin medyo formal. Nakakaya naman ito sa mga bisita eh. Dati-dati ka pa. Regalo lang sa'yo, tabo. Wala yung dati mo, kuripot. Ang pangit ng bato. Ano ba yan? Wala, sana mo bakit? Ano yan? Washing machine. Ano pa? Parang bulaklak. Lagyan mo ng bulaklak dyan. Lagyan mo bulaklak. Pwede. Tayo, bili tayo bulaklak. Bulaklak dito. Sira mo. Puro kalukuhan to eh. Yan ang finished product, mga kaibigan. Ang mahiwagang tabo. Natutuwa ako.
bahay. Sabi ko, naiiyak ako. Kaya ko ba? Ang sabi niya sa akin, ma, itutuloy pa ba natin o hindi na? Parang po sa kanya, kung maghindi ako, hindi na siya mag-aasawa. Magpapakatandang dalaga na lang. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng gawin yun kasi gusto ko rin siyang magkaroon ng kasama sa buhay kasi hindi naman habang buhay kasama namin siya. Pero as a parents na 6 na taon pa lang siyang iniwan ko, napakasakit sa akin. O siguro masakit na masaya na halo-halo na mag-asawa yung anak ko kasi para sa akin, siya yung hanggang ngayon, baby pa rin ang tingin ko sa kanya kahit matanda na siya. Pero naisip ko noon, mag-aasawa na siya. Okay na rin kasi magkakaroon siya ng kasama sa buhay. Hindi na ako palaging mag-aalala sa kanya tuwing gabi. Kasi minsan na ugali nito. Kahit tatawagan mo, hindi siya sasagot. Alam niya ng lahat. Alam niyan. Ang tinatawagan ko si Mean kasi ito, hindi ito usually humahawak ng cellphone. Ewan ko ba kung bakit ayaw nito ni mag-post. Napaka-low-key talaga nito. Ayaw niyang, palagi naman sabi niya sa akin, ma, low-key lang ha. Kahit nung kasal, gusto kong mag-post. Gusto kong isigaw sa social media ang ikakasal ang anak ko. Masaya ako, sobrang masaya. Kasi magkakaroon na siya ng kasama, partner. Na hindi na ako palaging mag-aalala sa kanya paggabi na yung anak ko kung nakauwi na ba o hindi. Pero ngayon, meron na akong tatawagan, si Mar nang tatawagan ko. Pag hindi siya sumasagot, yun lang. Hindi na si Mean, pero I love you, Mean. And then, ito may 50 lang to ha. Nung si Mark is around, hindi ko alam kung 13 o 14, kasi ako, tropa ako ng mga kabataan. Nakikibata rin ako kahit hindi pa ako bata. Bata isip. Tinanong ko to si Mark, sabi ko sa kanya, Mark, sinong crush mo? Sinabi niya sa akin, ay, tita, yung anak mo po. Pero as a mother, tinatawanan ko lang siya kasi bata pa siya nun eh. I don't know, 13 o 14. 14 kasi usually nasa bahay sila. Lalo na pag Christmas, shoutout kay Andoy kasi isa rin yan siya na nasa bahay namin palagi noon pagka bagong taon. Tinanong ko siya, sabi niya, si Jingjin daw ang crush niya. Para sa akin, crush mo pala anak ko. Pero hindi ko alam na yung crush na yun, na sila pala ang magkakatuluyan. Yung sinasabi siguro, talagang sila ang meant to be. Kasi, alam mo naman Mark, hindi ganon kadali i-handle ang pamilya namin. Alam mo yan. Pero, sa totoo lang, Mark, ikaw ang pinapangarap kong anak na lalaki kasi sa ngayon, itinuturing kita at ituturing kita ang parang sarili naming anak kasi ikaw yung nagpuno sa amin kasi wala kaming anak na lalaki. Na tinaray namin, hindi namin napagtagumpayan. Ewan ko ba dito sa asawa ko? Bakit hindi kami nag-anak ng lalaki? Kaya ngayon, ay hindi na, wala na. Kaya ngayon si Mark as manugang, makakaasa ang pamilya purifikasyon, ituturing ko siyang anak. Madadagdagan pa tayo next year. May isang lalaki pa. Yun lang, at ang masasabi ko sa kanila, to Mark, asa na ba to? Ikaw mamasa? Mahalin mo lang ang anak ko, hindi tayo mag-aaway. Yun lang yun. Ganito yan, pag mag-aaway kayo, kasi alam mo naman minsan kahit ganito, maldita to. Pagpasensyahan mo lang siya, yun lang ang sa akin. Palagi kong sinasabi sa'yo, sa inyong dalawa, piliin nyo ang isa't isa. Kasi ang pag-aasawa ay hindi ko nga alam kung masayang malungkot. Palagi kong minsan sa may story ko, masayang malungkot. Kasi ang pag-aasawa may masaya, may malungkot, may away. Hindi palaging perfecto. Yun lang sa akin. Pero tingin ko naman sa inyo, sa edad nyo, ay hindi na kayo magiging mag-aaway. Kasi sa edad namin noon, bata pa kami nag-asawa, yung payo ng magulang sa amin, at nung nag-asawa kami, ayaw talaga ng tatay ko kasi bata pa ako. Sabi ko noon sa sarili ko, pag nag-asawa ang mga anak ko, ayaw kong gagaya sa akin na nag-asawa ng bata pa. Pero parang sumobra naman kasi medyo may edad na tong anak ko. Eto, may Jingjing, may Marjorie, I love you honey, I love you sweetie.
Okay, hindi ako umiyak ha? Hindi ako umiyak. And then, ang masasabi ko lang sa inyong dalawa, I love you both dearly. May the true love you always today and grow stronger as you grow old together. I love you both. Thank you so much. A big round of applause to the mom and dad of the bride. Now we proceed with the loving parents of the groom. Hindi siya dumadaing kung ano man yung nararamdaman niya. Hindi siya nagsasabi sa akin. Basta wala lang. Pag tinatanong ko, okay lang ako ma. Yun lagi. Ngayon, alam ko na talagang palang dumaan ka sa hirap bago ka dumating sa ganitong pag-aasawa. Pero huwag kayong mag-alala, nandito lagi kami sa likod nyo at aagapay sa inyo. Hindi man tayo naging perfectong pamilya, pero ay pinapangako ko sa inyo na hindi ko kayo pababayaan. Mahal na mahal ko kayo pareho. Unang-una, maraming salamat sa sumuporta at nagpunta rito. Sumuporta sa kanilang dalawa sa pagtanggap, pare. Ito na yon, success. Kasi medyo sa tagal, naiinip-inip din ako. Ano ba ka ako, Mac? Ngayon, Mac, well done. Siguro, wala na akong masyadong may papangaral. Nasabi na sa iyo ng ni pare Balaeng Juni at saka ni Kumare. Saka kung magpapangaral ako sa iyo, huwag kang titingin sa akin. Yung sasabihin ko ang pakinggan mo. Alam mo, minsan yung katahimikan mo, baka hindi ka maintindihan ni Jing kasi hindi malaman kung nagagalit ka, kung ano ang ano mo. Kasi kami, gano'n lang inaano ko sa iyo. Napapansin ko, hindi ba lang nakibo, kausapin mo, oo pa. O minsan hindi ka nakibo, hindi niya malalaman kung ano ang ibig mong sabihin. Kaya pinakamaganda, halimbawa, may problema, mag-usap. Yun pa rin, katulad na sinasabi ni pare, mag-usap. Tsaka iwasan mo na yung pagkatapos ng work, nagko-computer. Oo, di ba? Yung oras nyo, wag sobra sa yung parang trabaho. Yun ang sinasabi ko. Pag banding time. Ganun lang. Kung paano pabubutihin lagi. Kung paano pabubutihin ang sitwasyon. Bago mamroblema, unahin muna mag-isip ng solusyon pag may problem. Yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat.